Sabi na tayo ng mga Guardia Civil. Bababa na ako at ililigaw ko sila. Huwag na kayong umalis. Lumaban na lamang tayo. Hindi tayo makakalaban sa kanila sapagkat meron silang mga baril. Magkita-kita na lamang tayo sa Noche Buena ng inyong mga lolo. Inay! Anong nangyari sa'yo, Inay? Sino ang babaeng iyan? Siya po si Sisa. Nanay ko. Makinig kang mabuti. Sunugin mo ang aming bangkay ng iyong inay. At kung sakaling walang dumating na kung sino man, bukayin mo ang gintong ibinanit ko at gamitin mo sa inyong pag-aaral. Umamatay ako, hindi ko man lang nakikita ang buwang liwayway ng aking inamahal na bayan. Sa mga nakasaksi, huwag niyo sana kalimutan na kami ang nagligtas sa inyong bayan. Tagal kong hintay ang araw na ito. Nakakatapos na ang lahat ng ito. Kasama na tayo habang panahon. Sana hindi na tayo magkahiwalay kailanman. Kung ako man ay ganun din ang hiling. Ngunit alam natin dalawa na walang nagtatagay sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay may katapusan. Hindi ako sumasang-ayon sa iyo sapagkat alam kong darating at darating din ang panahon. Ayos ka lang ba? Bakit bigla ka na lang atang nalungkot? Ano ba naman yung mga tinatanong mo? Wala. Sagutin mo lang tanong ko. Kailangan ko pa talagang sagutin yun? Hindi ako malulungkot sapagkat malamang sa mga araw na ngayon wala na ako. Gugustuhin ko pang mamatay kasi mabuhay sa mundo at hindi ka na kapili. Wag. Wag na wag mong gagawin ang bagay na yan. Matuto ka mabuhay nang wala ako. Pero Marie... Basta, wag mong pababayaan ang sarili. Patuloy ka mamuhay kahit wala na ako sa tabi mo. Isa pa, wag mong hahayaan na kainin ng galit ang iyong puso at isip. Matuto ka magpatawad kahit na mahirap. Ang galit ang siyang papatay sa kabuhay. Pakiusap, Crisostomo. Huwag mong hahayaan na maghari ang galit sa iyong puso. Dapat pagmamahal at pagmamalasakit ang mamamayan nito. At tandaan mo, na mahal kita. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Akala ba mahal mo ako pero bakit tila iiwan mo na ako? Mawawala ako, pero hindi ang pagmamahal ko sa iyo. Lagi lang ako nandyan sa puso mo. Tandaan mo yan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Teka, sandali, saan ka pupunta? Mahal ko! Maria! Buenos dias a todos ustedes, Doña Victorina. Sika, nalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Ating bibilisan ay malalagos lamang tayo sa palayan. Mangyari man, walang magandang lawa sa lupain ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang sino man na nakaisip ito. Bukas ang bagong ilog mula sa kanal at sarahan ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kuha ng sapat na pondo upang tambayad sa mga manggagawa? Kinakailangan doon ko studio, pangkata ng mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gaya, hayaan natin ng mga mamamayan na magtrabaho, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang madudulog. Mga kaguluhan?
Kapitan, nais po namin sana ipaalam sa inyo na may balak po kami magtayo ng isang institusyon gamit ang wikang Kastila. Institusyon na may wikang Kastila? Mukhang magandang idea yan. Ngunit, inakalungkot na hindi matuloy dahil ayaw ni Padre Sibilya. Natutupad po ang panukala namin sapagkat tutulungan kami ni Padre Eric. Binigyan namin siya ng 2 kastanyo at nangako siya tutulungan kami sa Kapitan General. Pero saan naman kayo kukuha ng pera? Mag-aambagan po kami mga estudyante. Ang mga guro naman po ay kalahating Pilipino at kalahating Kastila upang maging pantay ang pagtuturo. Naway maging matagumpay ang inyong sinakdanan. Sige. Mauna na muna ako sa inyo. Balitaan niyo na lamang ako kung may pag-undas na sa inyo. Makakaasa kayo. Maraming salamat po, Kapitan. Nga pala si Isagani. Ano nga pala sabi ng iyong amain patungkol kay Paulita? Wala naman, binigyan niya lang ako ng mga payo tungkol sa pagsusuri ng mapapangasawa. Sinisigurado ko namang magugustuhan niya si Paulita at sinabi ko rin sa kanya na wala akong makakapantay sa kanya. At lahat na ata ng M ay nasa kanya na. Tama ka. Mabait, masunurin, matalino, at mayaman. Ang kaso lang... Ang kaso? Ay ano, sabihin mo kung ano. Bakit ka kinakabahan? Ang sinasabi ko lang naman ay lagi niyang kasamang tiyahin ng napakasungit. Oo nga, ano kayang problema nun? Dahil pa isang matandang dalaga. Para sa iyo, Ginoong Basilio. Ayos ko lang mga musta. Pagpasensya niyo na kung nakakabala man ako sa pinag-uusapan ninyo. Magandang araw din sa iyo, Ginoong Simon. Huwag kayo mag-alala, hindi naman po kayo nakakabala. Siya nga po pala, si Sagani po. Mandali ko po kaibigan. Si Sagani, si Ginoong Simon. Kinagagala ko po kayong makilala, Ginoo. Ganun din ako. Kung saan ka pala nilawigin mo? Balita ko talamok na kahirapan doon. Totoo ba yun? Hindi daw makabili ng alahas ang mga mamamayan doon. Totoo pong hindi kami bumibili ng alahas sapagkat hindi naman po ito kailangan. Medyo kasi ang kumukuha sa inyo kaya naghihirap ang inyong lalawigan. Maiba ako. Nais mo ba kumili ng serbesa? Pasensya na po, pero di po kami naiinom beer. Hindi umiinom? Kaya ko na sasagla at lakas ang mga Pilipino dahil puro tubig ang iniinom. Tama nga ang sinabi ni Padre Camora. Ginoo, pakisabi na lang po kay Padre Camora na mas maigi po kung tubig na lang ang kanyang iinumin para mawala na rin ang mga bulong-bulungan patungkol sa kanya. At isa pa, ang tubig ay matabang at naiinom. May kakayahan din itong pumatay ng apoy. Kapag ito'y naman pinainit ay nagiging singaw. At kapag ito'y ginalit, ay nagiging malawak na karagatan na maaari magwasak sa sangkatauhan. Nakakatakot talagang tao ngayon, Basilio. Ba't ka naman matatakot? Di mo ba alam na siya ang tagapayo ng Kapitan General? Ha? Ba't hindi mo sinabi agad? E di sana mas naayos ang naging pakitungo ko sa kanya kanina. Magandang araw sa inyo, mga Ginoo. Pasensya na kung ako may nakakabala sa inyong usapan. Ngunit, Ginoong Isagani, ang inyong amain si Padre Florentino ay pinapatawag. Ganoon ba? Susunod na din ako. Salamat. Paano ba yan, kaibigan? Mauna na ako sa'yo. O gusto mong sumama? Hindi na. Maglalakad na lang din ako siguro dito at magpapahangin na din. Pinapatawag niya daw po ako. Nandiyan ka na pala, Isigani. Sasabihin ko lang sa'yo daw, huwag mo nang akit ako piyasa habang ako'y nandoon. Opo. Sige, mauna na ako sa'yo. Hindi niya ako pinayat dahil natatakot siyang makita at makausap ko si Doña Victorina. Buwis na? Ginoong Simon, buti naman at nariyan ka na. Sayang at hindi mo nakita ang magandang tanawin kanina. Saan ka ba nang galing? Lalakad-lakad lamang ako. At isa pa, mas maganda ang isang lugar kung ito'y napaglumaan na ng panahon. Kung saan marami ng alaalang nakapalibot dito. Kaya sa isang magandang tanawin na tupad sa alamat. Dapat lang din ang pag-uusap
usapan ay dyan mayaman ng ilog Pasig. Andiyan nalamat ng malapad na bato at ayon daw sa mga tao noon ay may buhay ang bato ito. Ito ang sinasamba ng mga tao bago pa man dumating ang mga Kastila at ang sabi pa ay pinananahan ito ng mga espiritu. Kaya naman ang mga bangkang dumadaan malapit dito ay bigla na lamang tumataob. At papasok na pala tayo sa lawa. Banda dito na patay ang pilibustero, hindi ba? Sino nga yun? Guevara o Ibarra? Ibarra ang pangalan niya. Tingnan niyo ang lugar na iyon. Ang sabi ng mga Guardia Civil ay hinahabol nila ang bangka ni Ibarra nang bigla na lamang itong tumalon. Sa tuwing nalabas ang ulo nito ay pinawulan agad nila ng bala. Pero hindi na nila ito nakita. Ngunit nakita nila ang lawang kumuloy na dugo. Yun ang nangyari, 13 na ang nakakalipas. Ha? Dapat lang yun sa kanya. Dahil isa siyang pilibustero. Manang-mana talaga siya sa kanyang ama na isa din pilibustero. Ginoong Simon, ayos ka lang ba? Namumutla ka ata. Dali, huwag mo sabihin na yun ang Ginoong Simon. Ngayong dapat sanay ka na sa isang manlalakbay. Lawang ito ay higit na malaki at malawak sa lawa ng Sulisa at sa pinagsama-samang lawa ng Espanya. Marami na rin ako kilalang manlalakbay na naiinigod dito. Ama! 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 Anak, ito. Siguro masaya mag-aral sa Manila at malamang masaya din si Basilio. Ako, Ama, salamat po. Anak, basta pagbubutihin mo pag-aaral mo. Ako po yan, Ama. Sige po, maiwan ko po muna kayo. Babasahin ko po na yung mga sulat. Sige, anak. Anong problema, anak? Ang mga praile, ama, tinaas naman nila ang upa sa pinagsasakaan kong lupa. Malma ka na lang, anak. Bayaran mo ang halaga ni hinihingi nila upang wala ng gulo. Pero sumusobra na sila, ama. Di na ako makapapayag na makuha nila ang lupang ito. Akin lang ito. Dugo at pawis ang pinuhunan ko dito. Buhay ang inaalay ko sa lupang ito, kaya dapat buhay din ang kabayaran. Ano ngayon ang nais mong mangyari? Dadalhin ko ito sa korte. Wala na akong pakialam kung maubos lahat ng maipon ko. Gagawin ko ang malaga ay mapaglaban itong lupang ito. Ano po ang kailangan ninyo? 200 na upa mo dito sa lupang ito. Akin ang lupang ito, kaya di ko kailangan magbayad. Sumama ka, sabi ko na masaktan. Teka, ano ba yun? Ama! Ama! Inay, kamusta ka na? Labis na akong nangungulila sa iyo, Inay. 13 na ang nakakaraan nung nawala ka na sa akin. Ngunit hanggang ngayon, andito pa rin yung sakit ng nakaraan. Sandali. Sige nung Simon yun ah. Teka. Tama. Siya nga yun. May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Dito sa lugar na itong huli tayo nagkita, Ginoo, tinulungan niyo pa nga ako ilibing ang aking ina noon. Naalala niyo pa po ba? Kayo si Ginoong Crisostomo Ibarra, hindi po ba? Akala ko ng marami ay patay na kayo. Kung gayon, nakikilala mo na ako sino. Alam mo bang maaari ko mapahamak dahil sa nalaman mo ang aking sikreto? Ang pagbunyag sa aking buong pagkatao ang sisira sa mga plano ko. Hindi ko hahayaan na lamang na mapunta sa mula ang aking mga plinano. Parang sinasabi niyo na rin, Ate Ginoo, na nagkamali ako ng pagkakakilala sa inyo. Ako nga tumulong sa'yo 13 taon na ako nakalipas. Pumunta ako noon dito upang pagbigyang halaga ang isang kaibigan. Nag-alala ng kanyang buhay para sa ating bansa. Ngayon ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulan. Ngunit ang mga kabataan niya hindi sumusobra na. Ipapaalipin na lamang sila sa mga wikang di naman nila kinagisnan. Nagkakamali kayo, Ginoo.
Kung hindi dahil sa pag-aaral namin mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi rin kami magagawang pakinggan ng pamahalaan. Ito rin ay isang daan upang magkaisa-isa na tayong mga Pilipino. Mali. Kailanman na hindi ito mapapabuglod ang mga Pilipino. Magiging dahilan ito upang tuloy na nilang talikuran ang kanilang mga sariling wika. Hindi yan nangyayari, Ginoo. Dahil mali ang iyong inaakala. Masyado na talaga ng lason ng wikang yan ang mga kaisipan ng mga kabataan niyo. Hahayaan kita mabuhay na ng Basilio. Kahit na nakasalalay dito ang pag-asira sa mga plano ko. Sumama ka na lang sa akin, Basilio. Sabay natin tuparin ang mga plano ko laban sa mga mapangapi. Salamat na lang sa alok, Ginoo. Ngunit may mga pangarap pa akong nais kong matupad. Nais ko sana makapagtapos sa pag-aaral at maging ganap na doktor. Ha? Ipapatawa ka ba? Kapag nakatapos ka sa iyong pag-aaral at naging doktor, magiging masaya ba ang lipunan para sa iyo? Makukuha mo ba ang katarungan sa iyong ina at kapatid? Dahil lang tinupad mo ang iyong pangarap? At ano naman ang magagawa ko? Kahit ipaglaban ko pa sa korte ang nangyari sa aking ina at kapatid, hindi pa rin magbabago ang katotohanan na wala na sila sa akin. Hindi magbabago ang katotohanan na kahit maibigay man nila sa akin yung tamang hustisya para sa kanila hindi na nila mababalik ang buhay na nawala sa akin. Umagabi na, mabuti pa yung umuwi ka na sa inyo. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking buong pagkatao. At kung magbago man ang isip ko sa pagtangi sa aking alam, ay pumuntahan mo na lamang ako sa eskolta. Tama kaya ang ginawa mo. Bahala na. Namamatay ang mga mahihina at patitirang malalakas. Malapit na matupad ang mga plano ko. Konting panahon na lang ay magdudusa na sila. Hindi ko ang pahintulad sa mga kabataan na upang makapatayo ng paaralan na may wikang Kastila. Nasa kayo ba? Sige, kalas ka na. Salamat. Nasa tayo yung mga Simon. Huwag niyong palalurugalan, buwan-buwan. Walang sumunod sa kanila ay mga batang radikal. Pananalig. At isa sa mga yon ay estudyante ni Padre Fernandez. Sige, sa dami niya isang mabuting estudyante. Thank you sana tapos magbibig mga estudyante. Nasa tayo yung mga Simon. Ahalalahanin niyo po inilala na ang wika ay sa mga pangyarihan ng sandala. For the estudyante. Ano kay Roga? Kumusta? Senior Simon, mahirap. Mahirap ang aking negosyo. Anong mahirap? Iligtas kita sa maraming opisyal na humingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka nila abalahin. Pero Senior Simon, maraming may utang sa akin. Hindi ko masingil. At wala rin binibigay na resibo upang aking masingil. Kung gayon, inapit mo sila sa akin. Aki, Roga. Mayroon nga pala akong sa'yong ilalapit na kaon na ilang baril. At gago mo ito sa kamalig. Mahirap. At mapanganib iyon, Senior Simon. Huwag kang matakot, akong bahala. Nauunawaan mo ba, Kuya Roga? O siya. Ikaw nang bahala sa akin dyan, ha. Basta, di ako sasalit dyan. Dati may nahuli ng asawa niya, may bago na namang babae. Hoy! Akin ng lupang ito! Yung wala ng modo ang mga kabataan ngayon. O manhindi mo, hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na magtatag ng Akademyang Wikang Kastila? Oo nga, kaya dapat din niyo ako pasalamatan. Anong pasalamatan? Alam niyo ba dagdagan ng 4 wika sa ating bansa? Lalo nang hindi tayo magkakaintindihan yan. Sa paggaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo din tayo magkakaintindihan. At sa ginawa mo ito, maudot ang pag-unlad ng Pilipinas sa 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak ninyong gawin? Patay ng inyong katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayong maging pilay at pipinyan. Ibig sabihin nila, Ginoo,
Uwi ka ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis ito ay wala ng katarungan. Kung ganun ang inyong pag-iisus, habang buhay kayo nakagapo sa kapangyarihan ng Espanya nang walang kalayaan. Anong iyong paniniwala? Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay ay hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Sa amin ang panin ng batas. Kami ang nasa matuwid. Crisostomo Ibarra? Ako nga, 13 taon na ako nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay, umaasa, nag-aalala na maitutuloy ko pa ang kamalian. Pilit ko si Maria Clara na ipakasal sa dayuhan. Walang karapatang diktahan ng kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Ang panay lamang mo. Basilio, susadya mo dito. Naging masama ang kapatid at anak. Nakalimutan ko, binas lang nga pala nila ang una ko at siyang kapatid ko. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala ako ibang naramdaman, kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo, ngunit hindi ito basta dinamita lang. Kailangan ninyo ng daming tinigis at mga kasuwi ang inaambak at mga makapangal. Ngayon, paparusahan ang mga makasalanan ng tagal nagtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa ikalawa, ay ikakasalangan ng pitang pilanas. Pagkakaroon ng pista kinagabihan. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na inayos ang mitya, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. At ano naman ang gagawin ko, Ginoong Simon? Ikaw ang mumuno sa iba. Edhin mo sila sa bahay ni Turangan. Kaya dinakaimbak ang mga baril at lubra. Ang pagsabog ang magiging hudyat upang sila ay magtipon-tipon at sumugod. Ang mga Mestizo, Indio, Inchek, Kastila, lahat sila ay masasawi. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-iingat ka din, Ginoong Simon. Juanito Pelaez, tinatanggap mo ba si Paulita Gomez bilang iyong asawa? Yes, Father. Paulita Gomez, tinatanggap mo ba si Juanito Pelaez bilang iyong asawa? Opo, Father. Mahal na mahal kita, Paulita. Paano mo nagawa sa akin ito? Ginoong Simon, mabuti at nakapunta ka. Halika, samahan mo kami sa pagkainan. Salamat sa iyong mainang pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit hindi na ako magtatagal pa. Ano? Hindi ako makakapayag. Halika at samahan mo kami. Ganun mo ba ang regalo? Kung gayon, maghanda na tayo. Ang ganda naman ng lamparang yan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado mo bang ayaw mong sumama sa kapatid niya?
Alam mo sa iyo ngunit may halaga talaga akong gagawin ngayon. Hindi maaaring pagpaliban pa. Pasensya na, mawawala na ako. Salamat, Ginoong Simon. Sandali, ano ito? Mane, Tesel, Pares, Juan, Crisostomo Ibarra. Gusto mong biro yun? Alam mo sa mga biro, huwag naman kayo mag-alala dahil siguro hindi naman totoo yan. Ngunit, ito yung galing nasa mga galang taong patay. Tunay ang mga pamiri yan. Ulag ka may ito sa social mo. Hindi ako pwede ko naman. Hindi yan nasa tayo pa rin. Ano ba kayo? Huwag yun siya alalahanin. Dito na lang ng kasayahan. Padre, pakilasan mo ng musa ng kamara. Sige, sa'yo lamang. Magnanakaw! Ayun na ako dyan! Sunod! Ang nakakangin ay isang lamita. Buwan Crisostomo Ibarra, marami ito yung pamilya para kayo. Maraming yun naman. Ito ay bahagi ng kayong tano. Ngunit paano siya nabuhay at ang usahin si Simon na nagbigay ng kaparami? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil. Hanapin at ulihin ng Simon na yan. Kaya Simon, masamang balita. Hindi na doon yung mag-aabog. Bakit? Si Isagani kasi tinapon yung ulam pa sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero, Sige na, ligtas mo ang sarili mo. Bilis! Tagumpay ka, Simon. Dapat magsinangan ng tagumpay. Gusto ng aking isang dito. Padre! Senyor Simon! Diyos ko! Sandali! Tatawag ako ng doktor! Huwag na, Padre. Alam ko mawawala na rin ako ng isang saglit. Dadakpin nila ako mamaya alas 8. Buhay man ang patay. Pero hindi ko hayaang kukunin nila ako ng buhay. Kaya mag-alala, Padre. Nangyayari lang ang nangyari. Gumagabit na at nais ko sana sa puso ko. Ang lingin ko. Handa akong makinig, Senyor Simon. Kailangan akong lahat, Padre. Dahil galit na galit ako sa mundo lang. Bumalik ako at nais kong magiganti sa mga naapi sa akin. Ang Diyos ang tumutulong sa atin pag wala na tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw ko mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko po sana magkumpisan. Makikinig ako sa'yo. Tinalo ko pala dahil galit na galit ako sa mundo lang. Bumalik ako upang maging ganti at balikan ang lahat ng mga api sa akin. Tawarin ka ng Diyos. Anak, lagi mong tatandaan na hindi laging masaya. Minsan ay kailangan natin maramdaman ang sakit upang matuto, hindi upang magpuot. Walang magagawang paghihiganti dahil magbubunga lamang ito ng bagong kamalian. Hindi ko lang, Padre, maintindihan ko bakit ako pa ang pinagpapasal. Hindi ka niya pinarusahan, anak. Yan ay isa lamang pagsubok sa iyong buhay na dapat mong nagpasan. Lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi mangyayari ang isang bagay kung wala kang matututunan mula dito. Alam niya na bulag ka lamang sa labis ng pagkakalit ako. Kaya wala kang masalanan. Gustuhan din niyang hindi matuloy ang iyong plano dahil alam niyang mali ito. Maraming salamat, Padre. Kaya kaya pa na akong mamamatay. Kung may taong nangangailangan na mas malinis na hangarin, ay pinapahintulot ng Diyos na ikaw'y matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat, kung saan hindi makakapaligid ang kasamaan. Ang kayamanan na nagiging lason ng mga tao, ito ang nag-uudyok sa kanila na gumawa ng kasamaan.